Hello guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo because we have another vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So ayan guys, nasa labas tayo. Nakakotse tayo actually. Pero related pa rin sa pagmamotor itong ating gagawing vlog. Kasi alam nyo, kanina ko lang nakita na way back 2022 pa pala yung last episode na ginawa ko about this vlog or itong category ng vlog na ginagawa ko na to. So, dito guys, pinapakilala ko yung mga lady riders na kakilala ko. And ginagawa namin ng konting ibang way to represent or to know them. So, kaya on this vlog, may papakilala ko sa inyo isang lady rider at punta na natin siya. Ayan, ang pagbabalik ng ating fast talk with a lady rider at ang unang buena mano natin ay si Kim. Si Kim, wow, sumabay pa talaga yung manok. Ayan, guys, si Kim. Si Kim actually nakilala ko siya sa Rebels. 2024 ka pumasok ka mo? Yes, 2024. So, Feb. So, March. 2 years na. Oo. Tama? 2 Ay, years. hindi, 1 year pa lang. 2025 nga lang. Last year Ano masabi mo? 2024 eh. Sorry. Parang last year nga lang, 2025. Oh, pero parang tagal lang itang kakilala, in fairness. So anyway, nung nakilala ko siya, anong gamit mong motor nun? Bristol. At ngayon guys, ito yung gamit niya. Ano ba ito? Z400? Z500. Ay, Z500. Ayan, naka-exhaust pa. Ikaw ba, binili mo yan may exhaust na o ikaw? No, ako na. Mahilig ka sa maingay na motor? Hindi naman masyado. Medyo slight lang. Hindi guys, sa mga interested nga pala, kung makikita nyo yung lugar, ang ganda, diba? So, ito ay glamping site ni Kim. Alam nyo kasi si Kim, medyo ano siya eh, marami siyang racket. So, isa to. So, ipopost ko yung Facebook page niya or yung number niya sa ating description para kung gusto nyong mag-glamping dito, sobrang affordable and feeling ko pag gabi ang lamig dito. Anong lugar na to ng Tagaytay ba to? Boundary na siya ng Tagaytay and Silang. Okay, so, yun. May idea na kayo kung nasan kami ngayon. Anyway, going back. Tell me something about yourself as a lady rider na experience, favorite bike. Actually, nung nag-start kasi ako, parang yung riding skill ba ang tawag doon? O yung riding, is, parang nandun ako sa sports. Kaya nung nag-start ako, parang iniisip ko, kakayanin ko ba yung mga ganitong kalalaking motor kasi hindi naman din ako binayaan ng height. So, nasa 5 lang tayo. Medyo shorty tayo. Uy, literal ba? Yes. Flat 5 ka? Yes, flat 5. Oh, okay. So, kaya yan, challenge sa akin sa paghahanap ng big bike. Pero hindi lang naman sa'yo, marami kong kilala na nami-meet, na takot silang mag-big bike kasi daw, yun, hindi sila katangkaran. Pero ito guys, yan isang kaya nyo rin. living proof na kayang-kaya nyo. Bukod pala dito, may iba ka bang naging motor na malaki? Actually, nag-try ako ng iba-ibang bikes kung ano yung masaswak na kaya kong i-manage. Kagaya nga nung sabi ko, nag-start din ako sa Honda Rebel. Siguro mga 1 week, nag-try lang ako kung okay siya. Okay sana yung cruiser kasi, yun nga, isa yan sa medyo magaan, tsaka beginner bike ang Honda Rebel. And then, yung riding position lang na forward ang hindi ko masyadong nagustuhan dun sa actually, Honda Rebel. Marami nga ako napansin na pag umuupo dun sa CF Moto ko, parang, ay, nakataas yung pa ako, ayoko nung ganito. Oo, so, isa yon. Tapos, challenge din sa akin yung turning ng Rebel. Iba no? Pag cruiser, no? Iba siya. So, medyo mahirap, tsaka parang mabigat. Yeah, medyo mabigat siyang i-turn. So, sabi ko, kailangan yung kaya ko lang kasi dito sa area namin, tsaka sa area ko, medyo challenge yung road. So, kailangan abot ko siya. Or flat si Kim may tiga South nga pala. So, yes. Born South ka talaga? No. I'm born and raised in Manila, sa Mandaluyong. Hometown. Lumabas? Lumabas na. Lumabas na. So, tiga South na siya ngayon. Tiga South na ako. Yan. So, okay. Bukod doon, meron ka pa bang gustong sabihin about sa pagiging lady rider mo na makukurious ang tao? Siguro kasi, kaya ako nagustuhan mag-ride is yung nandun ako sa, yung adrenaline sa speed. Nandun ako eh. Serious? Yes, yung speed. Kaya gusto ko yung highway. Kaya gusto ko siyang dadalhin siya sa Slex, sa Skyway kasi gusto ko yung speed.
Kaya parang ang feeling ko yung riding side ko, nandun ako sa sports side. Pero parang bait mo mag-ride. Ano ba, pinipeke mo lang ba kami? Oo, syempre, parang nag-a-adapt. Kunwari, mabait ka, ganon? Hindi, parang ina-adapt ko lang syempre pagkasama ko yung group. May okay. formation. Syempre sa Okay. Rebels, may formation tayo. May sinusunod tayong group. Nagiging masunurin ka Oo, na. Pero pag nagiging mag-isa ka masunurin. na. Pero pag mag-isa ako, yan. Kaya Patay doon sa tayo mga dyan. iba kong video, medyo hina-hide ko yung aking, ano ba yan, tachometer para hindi makikita yung speed natin. So, Actually, maraming videos si Kim. Sabi ko nga sa kanya, gawa na siya ng page. Kasi maraming interesting videos siya pinapakita sa pagiging lady rider niya. And in fairness, para siyang media or content creator, maganda yung mga pagkakagawa ng mga videos niya. So, yun nga, ipopost natin yung kanyang Facebook page link para makita, Facebook profile link para makita niyo yung mga ginagawa niya. So, andito tayo dahil fast talks. Actually, Fast talk. sabi ko sa inyo, ngayon ako bumalik na magpa-fast talk ako. Gusto kong bigyan ng highlight ang mga lady riders, lalong-lalo na yung mga kakilala ko. So, meron tayong 10 questions. Ayan na. Pag sinabing fast talk, alam mo naman, di ba? Malaboya, sige. bunda, ganon. May idea ka na. sige. Mabilis lang. Mabilis lang. Okay. Walang explain na, not unless itanong ko kung bakit. Sige. Okay, sige. Number 1, small bike or big bike? Big bike. Big bike. Pero, pang ilan nga to? Pang 5? Oo, siguro pang 5 na yan. Kasi meron akong, nag-start ako ng Honda, nag-try ako ng CB 650. Ay, talaga? Mabigat. Yes, mabigat Uy. siya, hindi ko siya, pero gusto ko yung speed, gusto ko yung tunog Tsaka bagay niya, sa'yo inline yun. form. Feeling Yes. ko, ang sexy Alam mo, mo parang dun. yun yung dream bike ko after dito. Tsaka ako pag nakakita ko naka-Honda CB, 100 man yung 650, gandang-ganda ako Yan, pag babae ganda. may dala. Oo, yun, 650. Kaso nga, yun, medyo challenge sa akin yung weight, nasa 200 plus kasi yung weight na. So, mabigat siya. mabigat siya. Tapos nag-eliminator ako, parang bumalik ako sa cruiser kasi abot ko. And then, yan, ito na, fourth lang pala, pang fourth bike ko siya. Pero sabi mo kanina meron ka ring low CC. Oo, nag 125 ako na Rango. Rusi lang sa Kalam. Oo. Pero ever since, nung mas bata ka pa, low CC talaga ang mga ginagamit mo. Yes, nag-start ako low CC. Nag-start ako ng low Okay. So, number 2, breakfast. Pero, yun, Ano yun? hindi ako marunong mag-scooter. Nagmotor ako pero hindi ako marunong So, low CC mo is manual. Manual Hindi din. ka marunong mag-automatic? Hindi. So, never ka pa Never. nag-automatic. Kakaiba ka. Hindi ka kasi sabi ng brother ko, kaya dinidiscourage na ako mag-big bike because sabi niya, kung yung Mio, yung click hindi mo nga mapaandar, tapos magbi-big bike ka. Baliktad. Ako naman, hindi ako marunong mag-automatic. Natuto na lang ako nung naka-big bike na ako. Pero nag-start ako, maxi scooter, kasi hindi nga ako marunong. Ang galing mo, ikaw naman manual. Manual diretso. Kasi nung bumalik ako, sabi ko refresher, marunong ako ng declutch. Hindi ko lang matandaan ko anong bike ko kasi mga 18 years old pa ako. Ikaw noon. nagsabi niya na, hindi ako nagbabanggit Yes. ng edad ah. Pero nung bata-bata pa ako, hindi, talaga manual na. Tapos nag-refresher ako, MMDA training course Yun dun sa may Metro. Ano din doon, di ba? Manual. Manual na. Sabi ko manual nang kukunin ko. Sige. Number 2 tayo. Breakfast ride or night ride? Night ride. Bakit? Gusto ko yung yung hindi mainit. Mainit ba pag umaga? O Oo, pag tsaka- inabutan? Pag inabutan. Kasi pag normally... Hindi naman dahil, di ba, alam mo, meron taong night person. Yes. Siguro, hindi kasi ako ma-breakfast na tao. So, siya. Usually, pag nagbe-breakfast sa Rebels, kung hindi ako magko-coffee lang, konti lang talaga yan. Kasi normally, okay. brunch na ako, kumain ako Hindi ka late. morning person. Morning person, pero yung ride lang, parang... From here kasi nasanay ako na malamig, no? Bababa ako, nainitan ako. Nainitan ka. Nainitan ako talaga. Okay. So, yun. Kung liligawan nyo siya, may kailangan may pang aircon pala kayo dito. Anyway, number 3, cruiser or naked bike? Mga ganyan. Yan na, naked bike na. Ayaw mo na talagang cruiser. Ayaw na ng cruiser. Pass na. Pass na muna. O, sige. Dahil nagkaroon daw siya ng mga iba't ibang big bike, Honda or Kawasaki? Oy, ba't nag-isip ka? Mahirap ba yung tanong ko? Honda, syempre. Honda, pero... Oo, ngayon, parang gusto ko lang masanay pa ng konti sa skill sa pag-ride. So, ibig sabihin, meron kang dream bike? Oo. Actually, gusto ko talagang bumalik sa CB 650. Oo nga. Feeling Gusto ko ko talaga, bagay sa iyo. Sige nga, pa-low ano mo na lang. Yeah, papalower na lang natin. Yung suspension. Anyway, going back, riding jacket or riding gloves? Yung totoo.
magja-jacket ka, hindi ka mag-gloves rather than mag-gloves ka kaysa magja-jacket? Actually, nung mga una-una ko sa Rebels, lagi ko nakakalimutang isuot to. Tapos sasabihin ko, wait lang, stop tayo, isusuot ko yung gloves ko. Kasi parang pero, kasi nararamdaman kong wala eh. Parang nakahubad pag wala kang gloves. So ngayon, wait, Ngayon naman, pag hindi ako naka-jacket, para ako nakahubad, parang, hindi ka nasanay. Hindi na ako sanay. Kasi lagi akong expressway eh. So, pero parang, ngayon yun, yes, nung ngayon. nag-expressway ka na. Oo, Pero talaga. before, kasi may mga ride, kahit ako dati parang, actually kahit helmet parang hindi ako komportable naka-helmet. Pero kailangan kasi masanay ka lang eh. So minsan pag malapit lang parang okay lang walang jacket, pero mas gusto ko naka-gloves. Ikaw, jacket talaga. Jacket talaga. Kahit walang gloves. Mm-mm. O sige, next. Chill ride or fast ride? Buti tinanong ko to kasi ngayon ko lang nalaman na mahilig ka pala sa mabilis. Fast talaga. Fast talaga? Oo, fast talaga. Kaya nga, gusto ko, In fairness, ang patient mo pala. Kasi Oo. parang hindi ko naramdaman na gusto mong, huy, bilisan nyo naman. Ganyan. Never ko naramdaman sa kanya sa mga pagkakataong Sa rides. magkasama kami. Yeah. Off-road or racetrack? dream ko yan, racetrack. Talaga. Pero, marami ka experience sa Sa off-road. Sa off-road, Daily diba? ko is off-road. yun nga. Yeah. Pero, kung papipiliin ka, gusto mong mag-racetrack. Gusto kong mag-racetrack. Sige nga, set tayo minsan ng track naman na training. Para, alam nyo guys, iba naman na matututunan nyo sa training. Ibang mundo yan. Actually, marami na rin nag-invite sa akin eh, mag-racetrack. Wala lang time din. Ikaw walang time? Mm-mm. O, sige na nga. Solo ride or group ride? Yung totoo. Solo. Iba rin no? Yes, iba rin talaga Iba rin. pag solo. Kasi parang kahit na minsan slow yung music mo, tapos nagto-throttle ka ng ang Sarap, ganda ng no? feel, sarap. Sarap. At saka yung responsibility kasi, minsan pag nasa group, no, kailangan aware ka kasi may kasama ka sa group. Totoo. Pero pag mag-isa ka kasi, iba yung adrenaline talaga Parang- pag mag-isa na. Tsaka parang kang Free. nare-reset. Yeah, parang no? free ka talaga to do, yun nga. Siyempre, at least, meron pa rin naman, Siguro, I think, ako rin kasi, feeling ko, given the chance, solo ride din ako. Kasi parang, pag solo ka, parang wala ka iniintindi, Yes. sarili mo lang, na-enjoy mo yung moment, Mm-mm. 'di ba? Yung moment yung with your bike. yes. Pero yung group ride kasi, parang, feeling ko, pinagagaling ka. Yes. At some point. Kasi yun nga, magiging patient Patient, ka, yes. 'di ba? Mm-mm. Tapos, matututo kang makisama, matututo kang makiayon, alam mo yon. So, parang nagiging better rider ka pag kaya mong magbagal for the group. Yes. But at the same time, pag ikaw mag-isa, parang, di ba, mas na-enjoy mo nga. May point ka dun. Okay, number 9 na tayo agad. Ang bilis, no? Ang bilis naman ba? Ay, syempre, mabilis ka rin eh. Oo, Motor or sex? Hoy. Oh, ang tagal na. Ba't di ka nakasagot agad? Wala kasi ako nung isa eh, so motor. Wait lang, linawin mo, alin yung isa. yung sex, wala na isa, yung motor. Pero, tinatanong ko naman, di ko na tinatanong kung meron ka. Kung anong gugustuhin mo. Ulit. Parang ka nagka-brush on bigla. Kaya nga, yan ba? Sige, tanungin ko na ulit. Motor o sex? Motor. Oh, plastic. Kasi wala naman nga nung isa. Iba yung tawa niya. Sige. Sige, motor na nga. Ano tayo dito? Rated PG tayo dito. Yung mga rated anak niyong PG. papanoorin. Best time to ride a motorcycle. Best time, For you. madaling araw. Seryoso? Hindi ka natatakot? Hindi. Kasi, di ba, pag mag-isa ka lang, hindi ka natatakot, mamaya may magnanakaw, ganyan. Actually, maraming ganun. Kaya lang, gusto ko kasi yung hindi pa siya... Napaka-independent mo talaga. Oo, hindi siya. Kaya minsan gusto ko ng night ride, gusto ko ng... Basta, yung hindi pa siya mainit. Kaya ano ko talaga yung init. Yun talaga. Hindi ko rin napansin niya na na ayaw mo ng mainit na panahon or mainit na ride. Actually, pag tinanong mo nga ako, sunny or rainy? Rainy. Ako rin. Sa Rainy, ride. sa Mas ride. gusto ko pang mabasa kaysa Yes, mainitan. oo. Pero alam nyo guys, 10 tanong ko pero marami ko natutunan kay Kim for today. Kasi sabi ko sa inyo, ang bait pala niyang member. Oo. Parang hindi ko Sabi nga, sit naramdaman. down properly. Oo, hindi ko naramdaman lahat ng mga sinabi niya ngayon. Hindi ko naramdaman na gusto niya mabilis, na ayaw niya naiinitan siya, na ayaw niya hindi ko naramdaman yun sa panahong nakaupo ako tapos sumasama siya. So, thank you so much. Hindi kita naging hindi na ako sakit ng pasaway. ulo. Ayan, hindi sakit ng ulo. Pero as a lady rider,
meron ka bang mapapayo or kahit masasabi na insight to other lady riders or kahit hindi lady na riders? Meron ka bang something na masashare sa kanila? Siguro sa akin, kung kagaya nga niyan, no, sa pagmamotor, parang iniisip mo, kaya mo ba? Ako nga, 5 flat lang, di ba? Tinry ko ulit. Kasi dati, parang nag-fear ako dyan kasi ilang beses na rin akong muntik-muntikang maaksidente. Sa lower CC pa lang yun. Talaga? Yeah, so, nung nag-big bike pa ko, parang mas naging, careful. At the same time, gusto ko yung speed, pero careful ako. At yung awareness ko sa pagra-ride, kasi nga, like ngayon, daming kamote, ang daming pasaway. Kahit hindi naman rider, yung mga motorista mismo, kailangan yung awareness mo, both left and right, tapos yung focus mo sa pagra-ride. So, parang sinabi mo na nung nag-big bike ka, naging mas responsable kang rider. Hindi ka tulad dati na, sige lang, sakay ka lang. Yes, oo. Tsaka, yun nga, hindi lang as a rider na motor, as a motorista din na nagda-drive. Kasi sometimes, nung nagda-drive ako, wala akong pake sa ibang motor. Hindi ako gigilid o hindi ka. Ngayon, parang nag-give way ako sa mga nagmo-motor na yung mga responsable din na hindi yung tipong bara-bara na lang sa daan. So, I give also some... Pinagbibigyan mo na pinagbibigyan sila. ko din sila. Kasi alam Dahil ko rin naman, naiintindihan ko yung mahirap yung lane filtering. Dati parang ayaw ko. Ngayon naiintindihan ko kung bakit. Kasi ang bigat ng motor. Tapos, pare-pareho lang naman tayong gumagamit ng more on awareness. Yes. Yun ang natutunan mo. Yung awareness. Yung awareness. At saka yung pagiging patient, humaba rin yung pasensya ko sa pagra-ride. Kasi nga, like I said, gusto ko yung speed, pero pag nandun ako sa group, iba naman din yung atmosphere, iba yung kasama mo, yung group. So, nag-a-adjust ako doon sa mga Actually, kasama ko. hindi lahat kayang mag-adjust. Kaya natutuwa ako sa mga taong marunong mag-adjust. Mas nagagalingan ako sa mga taong marunong mag-adjust kasi hindi ganun kadaling mag-adjust. Yeah. Siyempre, minsan, nagtitimpi ka, bilisan. Minsan, sobrang bilis, sobrang namang bagal. Yan. Ayun. Totoo yan. Pag yung mga sumasama ka sa group ride, maintindihan mo yung sinasabi ni Kim. Yeah. So, ayun lang guys. Again, Kim, Yes. our buena mano lady rider para sa ating Fast Talk with Miss Techie. Thank you so much, Kim. Thank you din. Thank you at pinapunta mo ako dito sa napakaganda Oo, mong pasyal campsite. Hopefully makapag-camp kami rito soon. Yeah. And sa mga interested, message nyo lang si Kim. Yes. Thank you. Thank you.